Magandang umaga po sa inyo, tanghali o gabi kung anong oras man po ito dumarating sa inyo, anong oras man ninyo ito napapanood. Sana po makasama ko po kayo sa aking munting channel. Ito po ay, ang plano ko po talaga ay tumalakay lamang ng mga bagay patungkol sa nangyayari sa gobyerno, politika sa Pilipinas at ganun din sa tumalakay na rin sa mga kakaunti nating nalalaman patungkol sa batas. At ito nga hong naisip kong unang video ay tungkol sa tinatawag nating cyber libel kasi marami pong nagtatanong din tungkol dito dahil uso ngayon ang mga kanya-kanyang post sa social media, kanya-kanyang mga pagbibigay ng opinion, pagbibigay ng mga saloobin na kung minsan ay libelous na. So, tingnan natin ano ba ang kaibahan ng cyber libel o ang RA 10175 kumpara sa traditional libel na makikita naman natin sa Revised Penal Code Article 353. No? Pag-aralan din natin, talakayan din natin sino ba ang mga liable, sino mga dapat kasuhan o pwedeng kasuhan, at paano ba natin nakukumit ang krimen na cyber libel, ano ang mga elemento nito para maturing natin na ang ginagawa na pala natin ay labag na pala sa batas. Yan ang mga pag-uusapan natin. Ngayon, ang una po sa lahat, tignan muna natin ano ho ba ang kinaibahan ng cyber libel o ang RA 10175 kumpara sa traditional libel case na Revised Penal Code 353. Ang una po, ang cyber libel is 1 degree higher than the traditional libel case, Pareho po sila ng mga elemento, tatalakayin po natin, pareho po sila ng mga elemento para maituring natin na libelous na po ang isang pahayag, pero meron lang pong karagdagan itong cyber libel. Mamaya tatalakayin natin. Ganun din sa kanilang penalty, magkaiba po ang penalty ng traditional libel case at sa cyber libel case. Ang sa traditional libel case po, ito po ay naglalaro lamang sa 4 na taon ng pagkakakulong at meron pa po itong probation. Pwede ko kayong umapila, mag-apply para kayo po bigyan ng probation na lamang. Dito po yan sa traditional. Pero pagdating po sa cyber libel, mas malaki po ang parusa. Umaabot po yan sa 6 hanggang 10 taon ng pagkakakulong at wala pa po yung hindi ka po pwedeng mag-apply ng probation, Hindi kayo pwedeng basta sabihin lang na, sige, probation ka na lang, hindi ka na makukulong. Wala akong ganun sa cyber libel. Sa libel lang ho yun. Ngayon pag-usapan natin ano ang cyber libel. Yan. May mga elemento po para maturing natin na ating pahayag ay libelous na. Ang una po dyan, dapat po, para ma-establish po natin na may cyber libel case, ang una po, dapat po may false statement. O kumbaga po, mayroon pong allegation. May allegation, discreditable, act or condition. Ito po yung mga pahayag na malisyoso o mapanira. Dapat to may false statement. Ayan ang una. Pangalawa dapat to may publication. Kaya hindi po pwede na binulong nyo lang sa sarili ninyo. Kailangan may publication. Nailathala po ninyo yan sa social media o kaya naman sa kahit ano na may kaugnayan sa computer technology. Kaya yan po ang pinagkaiba ng cyber libel sa regular o traditional libel case. Sa traditional libel case po, yan po yung mga newspapers, na ilathala mo sa newspaper o kaya sa radyo, nabanggit mo o kanino man, pero hindi po ginamitan ng computer technology. Hindi katulad ng cyber libel, ito po ay yung ginagamit na natin ngayon sa social media na teknolohiya. So, like Facebook, yan, cyber libel ho yan. Kapag doon po ginanap o pinablish ang isang mapanirang puring pahayag, false statement, or allegation, yan po yan. Ang pangatlo po, dapat po may identity kung sino po ang nasiraan. Hindi ho kailangan na meron po kayong eksaktong pangalan na tinutukoy. Halimbawa, akala mo po kasi ng iba, hindi naman nila masasabi na si Pedro ang tinutukoy ko kaya okay lang, nasabihin ko to. Hindi ho ganon. Ang sabi po sa batas, kailangan lamang po identifiable. Kumbaga po, sapat po para sa tao
na ma-identify o malaman, ang tinutukoy niya si Pedro sa patuyon. Hindi mo po kailangan na tukuyin o ibigay ang specific na pangalan. Halimbawa po, sinabi niyo sa post niyo, mabaho ang ganyan ng presidente ng kumpanyan Toyota. For example lamang po, mali, kahit di niyo po pinangalanan, malinaw ho kung sino ho tinutukoy ninyo. At ganun din magiging identifiable din po kapag common knowledge po, alam po ng lahat sa inyo, alam ng mga kapitbahay ninyo, alam ng kung sino man po ang pinag-sharean ninyo ng information na mali, alam naman nila kung sino tinutukoy mo. Dahil obvious na obvious sa mga clue na binibigay ninyo, yan po ay identifiable din po. Hindi ho kailangan na, hindi ko naman sinabi na si Pedro, kaya ligtas ako. Hindi ho totoo yun. Kailangan lamang po natin, identifiable. Yan po ang nasa batas. Ganun din po, kailangan po sa pang-apat na elemento, mayroon pong existence of malice. Kailangan po malisyoso yung post. Hindi naman po pwede na totoo naman pala yung sinabi, libelous. Hindi ho, dapat po malisyoso. Meron po, kaya sa pag-usapan natin kanina, meron pong mali, may false statement, may malicious po yung pagkakapahayag ng isang saloobin, kumbaga. At yun na nga panglima, dapat nga ho, ito ay ginamitan natin ng computer technology. Yan. Ulitin po natin ha, ang una ho, dapat po may false statement o allegation na nagdi-discredit dun sa tao, mapanira para sa kanya. Pangalawa, may publication na ipahayag ninyo, may ibang nakabasa, may ibang nakarinig, may ibang nakakita. Pangatlo ho, identifiable. Hindi ho kailangan na basta nilagay ninyo yung pangalan. Ang kailangan lamang po ma-identify natin base sa iyong pangapahayag o sa iyong mga clues. Pang-apat, may existence of malice. Dapat malisyoso. At panglima, dapat ginamitan po natin ng computer technology. Yan ang cyber libel. Kapag po na gamit ang limang yan, sigurado may kaso. Cyber libel. Yan ho yan. Ang sa regular libel case, wala pong kailangan na technology o computer technology. Kailangan lang po yung apat para po kayo ay makasuhan ng libel case. So, malinaw na ho ang pinagkaiba ng cyber libel at ng libel case, ng regular libel case. Ngayon paano po ba kung private message? Halimbawa po, si Pedro, nag-message kay Juan at sinabi niya, Juan, alam mo ba, si ganito, o kung sino man Poncio Pilato, mabaho ang hininga, bla bla bla, etc. etc. Yun po ba ay cyber libel? Hindi ho. Ang private message po ay hindi cyber libel kasi kailangan po may publication. Kailangan po may third party, may ibang taong nakarinig, nakabasa ng iyong pahayag. Yung po ay between sa inyo lamang. Covered po kayo ng freedom of expression, freedom of speech. Yung dalawa lamang po kayo. Pero kung yung pinagsasabay mo kay Juan tungkol kay Poncio Pilato ay inilagay na ninyo sa group chat o GC, yan po ay ibang usapan na dahil po ay may third party na. Meron na po tayong publication, meron na pong ibang nakarinig, meron na pong ibang nakabasa, may iba na pong taong involved, no? Marami na po, hindi lang po isa, hindi lang po yung kausap ninyo, marami na po kayo, grupo na. Yan, may kaso na ho kayo dyan. Ngayon paano naman po yung mga nag-like o nag-share ng isang mapanirang post? Kumbaga may nag-post po, hindi mo naman talaga alam kung totoo yung pinost. Basta malamang ay mapanira, nag-like ko kayo o kaya naman nag-share kayo. Ngayon sabi po ng Korte Suprema, wala ho kayong pananagutan dahil covered po kayo ng freedom of speech and freedom of expression kung kayo ay nag-like o nag-share. Subalit, pakinggan nyo ninyo, ibang usapan po kung kayo po ay nag-comment o sumang-ayon. Kung kayo po ay nag-comment o sumang-ayon sa mapanirang post, ibig sabihin nun, author na ho kayo. Kailangan po kasi, para po kayo ay makasuhan ng libel case o cyber libel, may author. Di ba? Dapat may nagpahayag. Ngayon yung nagpahayag na mapanirang pahayag, at kayo naman po ay nag-comment ay sumang-ayon,
lumalabas so autohin kayo, co-author kayo, kumbaga. Kasi pumapayag kayo sa papanirang puring yun eh. Iba sumasang-ayon kayo kahit di naman ninyo alam kung totoo o hindi. Yun yung may pananagutan ho kayo doon. Kaya ingat-ingat po sa pagko-comment. Ano? Yan po ang ating talakayan tungkol sa cyber libel at libel. Sana po meron po tayong natutunan. Sa mga susunod po, marami pa po akong pwedeng i-discuss sa inyo. Ang mga nasa listahan ko po ay yung mga utang, paano maningil ng utang, mga sina-shoutout sa Facebook, ganun din ang estafa, ganun. Marami ding tanong tayo tungkol sa divorcio, sa annulment, anong kaibahan ng concubinage, sa adultery. Marami pa po tayo, saka tayo tatalakay ng mga nangyayari sa politika. Sana pa makasama ko kayo dito po. Hindi ko pa po alam kung anong title ng palabas na to. Siguro po batas at politika na lang. Ano? Sana po makasama ko kayo sa mga susunod pang videos. Ako po si Tepa. Maraming salamat po.